Hello guys, good evening. So nandito kami ngayon sa ibaba. Nanonood ng TV yung bunso kong anak. So guys, ito pala yung bahay namin na inuupahan. So, simple lang. At saka dito yung misis ko. Hi Ja. Say hi dad. Yeah guys, focus po siya sa TV. So, dito muna kami sa ibaba bago kami aakyat sa itaas mamaya. Kasi lumabas pa yung panganay ko. Good evening everyone guys. Isa namang panibagong video ang gagawin natin ngayon sa gabing ito. So, nandito kami ngayon sa sala sa ibaba. Kasi nanonood ng TV yung bunso ko. Sa nagtatanong pala regarding sa status ni Zia. 1 year and 1 month po ay pinacheck po namin si Zia nung bata pa siya sa psychologist. Kasi may na-observe kasi yung misis ko tungkol sa kanya. Kasi sila lang palagi nasa bahay. So ako trabaho, bahay, trabaho, bahay. Kaya hindi ko hindi ko rin minsan namalayag. Kaya na-decide si Mrs. na magpa-psychologist. Kaya yun, na-diagnose siya na meron siyang ESD or autism. Autism spectrum disorder. Yun. So, medyo mahina tayo kasi dyan eh. Then after 3 years, na-check na namin siya sa psychometrician. So yun, good news kasi ang kinalalabasan sa check niya is meron ng improvement. So masaya kami. Siyempre kahit walang therapy, so merong na-improve sa kanya dahil dun sa exposure sa mga tao, at saka siyempre sa turo ni Mrs. sa gawaing bahay. Actually, si Gia is, kung tutuusin si Gia is, ayaw niya ng dumi. Ayaw niya ng marumi. Mas, mas limpiado. Nasa saya atin, no? Mas malinis pa to sa atin niya. Kasi ayaw to ng marumi talaga. Ayaw din niya mabaho. Excuse me. Ayaw ito mabaho. So, then, yun. After 3 years na, check siya sa psychometrician. Merong improvement. Malapit nang matugma sa edad niya yung mga movement niya. Then, cognitive, no? Ang cognitive niya. So, tugma na sa edad niya. Then, so guys, noong una pala is, level 3 yung pag-first check niya dun sa psychologist. Pag psychometrician, instead level 3 is nagiging level 1 na. So, mo to yung last na itong check, no? Katungkuan, dito sa, ang last na check dito sa Patira. So, mo to yung level 1 na siya. Dili, psychometrician to, no? So, sa atong sa may palarong pambansa, niwa ito ko result. So, meron pala kami result hindi pa nakuha. So, yun lang sa pangatlo, hindi nakuha. So, yung patlong result hindi namin din nakuha kasi requirements kasi yun sa palarong pambansa. So, after siguro this coming next year or karong year? Next year. So, magpa-check na naman kami. So, surprise. Anong mga improvement para sa kanya. So, as a father, as mother din niya, so, marami siya na-obserbaran. More on improvements naman si Gia. Actually, nag-aaral to si Gia sa public school.
Speed School. SNED, oh. SNED pala. Kasi dati SPED, ngayon yung Speed is ginawa ng SNED. So, yun. Yung nakita nyo sa video, yung in-upload ko, yung Family Day, doon siya nag-aaral. Yun lang, meron din siya natutunan sa school. So, thank you din sa teacher niya, lahat ng teacher. Yung natutunan niya sa school is ano yung pag-drawing, pag-colors, kahit basic, pero para sa kanila is ano na yun eh, very more an achievement na ano na, para sa kanila is ano na yun, kahangahangan na kasi sa sitwasyon nila is marunong na sila mag-drawing. Actually niya eh, ano, minsan magbibigyan na ito ng ano, ng drawing niya na ano, na kaming family. Kasama si grandma niya, grandpa niya, yung ate niya, mama niya, ako. Oh, so ano, ipakita ko sa inyo dito yung drawing niya sa video. So, yung drawing niya, saka marami siyang mga nagawa na ano, nakakatuwa dahil sa mga improvement niya. So hopefully na continue yung improvement niya. House nga with swimming pool. Sabi ni Mrs. Kirin, ano din, house din na merong swimming pool. House na merong swing. Yung yung mga palagi niyang na-encounter kapag kami, labas kami ng bahay kasi pumunta kami ng playground. Yun, yung nasa isip niya, dinodraw niya. Di-divert niya into drawing lahat ng ano nasa isip niya. So, advice ko lang sa mga father ulit na merong anak na katulad niya, katulad ni Zia. Guys, so ano, nasa inyo yung desisyon kung paano yun tanggapin. Dapat full nyo tatanggapin yan kasi ano, full nyo yung tatanggapin dahil hindi naman nakasalanan niya ng gaganyan sila. So para din hindi kayo mahirapan, siyempre ma-assess nyo na maayos yung anak nyo. Need kasi sila need sila ng assistance talaga. Minsan magagalit ka, minsan mairita ka, pero kapag tanggap mo na, kahit nairita ka, minsan matatawa ka na lang. Tanggapin mo lang talaga na na ganyan na sila. Salamat lang tayo dahil ganyan lang yung nangyari sa kanila. Saka isang advice ko rin na huwag yung palaging ikulong sa bahay. I-treat nyo as a normal. Kahit na nahirapan kayo. Sa totoo lang, hindi ko ma-explain noon versus sa ngayon. Kasi noong una, paglabas ng bahay, punta ng mall, punta ng playground, yung pawis ng yung damit ko, pasa-pasa, basa, basang-basa sa pawis yung damit ko. Kaya minsan yung misis ko is may dala siya ng extra na damit kasi alam niya na yung hinanatnan. Alam niya na. Pasensya din kayo sa Tagalog ko, kasi medyo kakarampot lang. Actually, nung bata pa to, hyper talaga to. So, aakyat, tatakbo. So, ngayon, medyo kapante na kami kasi nakakaintindi na siya, pero ang problema lang is yung speech niya. Need pa siya ng speech therapy.
Nagluto pala si Gia ng ano guys, ng itlog. Kasi isa sa pinaka Yan man ang bagong paborito kasi niya ni Gia is itlog eh. so, ang bagong rice, ang gaan nga rice wala. You want to eat rice? Wow, tingnan nyo. Tingnan nyo guys. Oh, yan, itlog yung ulam niya today. Wow, yummy. Yummy. Ayaw nyo kumain sa table guys kasi manood siya ng TV. Actually sa amin dalawa ni Mrs. Mas ano siya, mas lambing siya sa mama niya. Kasi sa akin, kapag pinapagalitan ko to, minsan minsan ano to, minsan sa musukol kanang dahil sa tayo itong musukol guys. Pero sa mama niya matakotin, takot to sa mama niya, kaya unang sabihin ng mama niya yan, gagawin niya talaga. Susundin niya. Kaya matakot to sa mama niya. Napakalambing ng batang to. Sa ano, as a father, ulitin ko, so, tatanggapin natin kung anong binigay sa atin. Yan, ano lang siguro, yung pag-aalaga, pag-aruga. Yun ang pinaka-importante para mag-guide natin sila hanggang sa paglaki nila. So, gusto ko yun sana ito mapatirapi ng speech, pero sa ngayon hindi kaya sa budget eh. Kasi ano lang, hindi pa sapat yung sahod para sa para sa speech therapy niya. Kasi parang sa akin is yun na lang kasing kulang sa kanya, yung pag ma-speech therapy siya. Kasi regarding dun sa niya, sa mga galawan niya, normal man lahat. Nagpapasalamat niya ako last 3 years ago nung nagpa-check kami ulit. So, malaki yung improvement based doon sa result ng check-up sa kanya. Kasi yung yung galawan niya is normal na based na sa edad, kung anong edad niya siya ngayon. Ang lang yung speech therapy niya is yun lang hindi siya tugma. Kasi sabi natin yung age niya is 7, ang nasa isip niya is nasa 3 pa, 3.5. Guys, lumati na yung ate niya. Nag-vlog ka? Nag-storya mo ko, mama? Okay naman, good na. So, ito si Francine guys. Yun kumakain pa rin si Zia. Panggutom sila mga guys. Hungry ja? Okay, painom siya vitamins mo. Zia is so hungry. Tulo na ka sukan. Tulo na ka nagbalik sa rice cooker mga guys. Gutom siya itong siyang vitamins. Oh, busy Stevie Sabi, ow! No! So hanggang dito na lang ang video natin for tonight. Hanggang dito na lang. Kasi matutulog na tayo. Kasi si Gia aakyat ito sa itaas. Matutulog na rin.
So, hopefully na marami kayong natutunan. Kahit na simple lang yung na-explain ko regarding sa kanya, sa sitwasyon niya, sa atong may anak na kagaya niya. Hopefully marami kayong natutunan sa sinabi ko. At siyempre sana ma-apply nyo. Okay, kasi para din po yan sa kanila. O, para din sa sa improvement din nila. So yan lang. So see you on my next video naman. Bye bye.